Isang estrangherong mandirigma ang dumating sa palasyo at walang kahirap-hirap na binuhat ang isang batong estatwang tumitimbang ng 750 kilo. Hindi pa roon natapos ang kanyang pagpapakita ng lakas. Pinagdikit niya ang dalawang mabibigat na estatwa, ginapos ng makapal na tanikala, at saka sabay na itinaas sa ibabaw ng kanyang ulo ang kabuuang 500 kilo. Napanganga ang mga opisyal na nanonood. Maging ang hari ay hindi makapaniwala at napabulalas. Karaniwan pa bang tao ang isang ito? Tinanong siya ng hari kung anong gantimpala ang nais niya. Saglit siyang nag-isip at napatingin sa makinang na sagisag na nakasabit sa balikat ng punong mandirigma ng kaharian. Buong tapang niyang sinabi na nais niyang maging bagong pinuno ng hukbo. Ngunit sumagot ang hari na iisa lamang ang paraan, kailangan niyang talunin ang kasalukuyang pinuno sa isang patas na labanan. Kaagad naman siyang pumayag at hinamon ang pinuno ng hukbo sa isang labanang isa laban sa isa. Nung araw din yon ay ipinag-utos ng hari na idaraos ang pagtutuos. Dahil nais makita ng hari kung sino ang tunay na mas malakas, iniutos niyang idaos ang labanan sa gitna ng liwasan ng mga mandirigma. Samantala, isang mataas na opisyal na kaanak ng pinuno, ang lihim na nag-utos sa mga kawal na dakpin ang estranghero sakaling matalo ang kanyang kamag-anak. Nagsimula ang tunggalian. Hawak ng estranghero ang dambuhalang maso at tumalikod pa, hinahayaan ng kalaban na maunang umatake. Sa sobrang galit, lumundag ang pinuno habang winawasiwas ang mahabang sibat patungo sa kanya. Sa isang iglap, itinaas ng estranghero ang maso upang salagin ang sibat. Sa lakas ng kanilang pagsalpukan, nagbitak ang lupa sa kanilang kinatatayuan. Tumilapon palayo ang pinuno kasama ang kanyang sandata. Isang galaw pa lamang ay malinaw na ang pagkatalo. Agad sanang susugod ang mga kawal upang hulihin ang estranghero, ngunit pinigilan sila ng natalong pinuno. Tinanggap niya ang kanyang pagkabigo at kusang ibinigay ang kanyang katungkulan. Upang mapanatili ang pagkakaisa at hindi mapahiya ang sinuman, hinati ng hari ang hukbo sa dalawang pangkat at ginawa silang kapwa pinuno. Sa paraang iyon, napagbalanse niya ang kapangyarihan at lalo pang tumatag ang kanyang paghahari.